Announcement sa lahat ng mga kamaestro. Ngayong Disyembre 24 ng gabi, magpapa-raffle ako ng 10 brand new phone live po yan, simple lang ang gagawin. Mag-subscribe at mag-comment ng magandang araw kamaestro. Simulan na natin ang kwento. Dekada 80. Balete, Aklan. Mapagpalang araw po mga kagiliw. Tawagin niyo na lamang po akong Tarot. Kasalukuyang nasa Mindoro kasama ng aking pamilya at tahimik na namumuhay. Sa panahong nabanggit, 17 taong gulang pa lamang ako. Kasagsagan ito ng paggagapas namin ng mga niyog sa aming lupain para gawing kopra. Kasama ko noon ang Tiyo Abing. Si Tatay Simon kasi umuwi kaagad dahil may pupunta nitong okasyon. Naimbitahan ng tatay sa isang binyag para gawin itong ninong. Ang pagkokopra, isa ito sa ikinabubuhay namin. Maliban pa diyan, may maliit kaming sakahan at may mga tanim itong palay. Si Nanay Karing ay abala naman sa pagtitinda malapit sa bayan. Kasama niya ang tiya ko na siya namang asawa ni Tiyo Abing. May kapatid ako, 2 babae. Pero may sarili ng pamilya noon. Yung isa pa nga ay kakakasal pa lamang kamakailan. Para maging malinaw sa isip niya ang lugar. Tutal, dito din naman naganap ang halos kabuuan ng kwento. Ipapaliwanag ko sa inyo. Bale, sakahan lang yon na napapalibutan ng napakaraming puno ng niyog. Ang iba doon ay sakop na ng ibang lupain. Hindi may pagkakaila na magkakalayo talaga ang mga kapitbahay namin na yon. Ang lupain namin na may palay, malayo ito. Lalakarin siguro ng 20 minutos. Ang tahanan naman namin noon, simple lang pero malaki. Isang palapag pero ang 2 silid ay naangat ng bahagya. Bali, inabunuhan lamang yon para iwas baha na rin. Madalas kasing binabaha ang lugar, lalo na kapag walang humpay ang ulan. Ang pinakamalapit na kapitbahay namin noon ay ang tirahan ng maglolang si Lorena at Manang Carmen. Sa mga sandaling yon, tanghali na. Kahit pa abala ako noon ay nagagawa ko pa rin pumuslit sa bahay nila Lorena. Aminin ko, nabibighani kasi talaga ako sa dalaga noon. Sus Ginoo, sobrang alindog niya. May magandang itsura. Basta, ibang-iba ang nararamdaman ko sa katawan kapag nakikita ko siya. Sa mga lalaki dyan, alam kong may nakaka-relate dito. Minsan pa nga, sinisilip ko eh. Langya talagang buhay ito. Sumisimple ako ng tambay sa kanilang kamalig. Ito namang si Lorena, hindi suplada. Kumbaga palangiti, na siya namang nagpapalambot ng tuhod ko noon. Natutuwa ako at para bang nabubuo sa isip ko noon ang magandang hinaharap. Pero hanggang doon lang, may pagkatorpe kasi talaga ako. Hanggang sa papansin lang na kunwari walang ibang sadya pero mayroon naman talaga. Daroon siya sa gilid ng bahay. Nagwawalis ito. Ang tirahan nila ay 2 palapag pero sobrang luma na nito. Bali nakatalikod ang tirahan. Sa kabilang banda ang buluwagan nun. Ang makikita mula sa bahay namin ang likod lamang na bahay nila. Asan na ba tong batang to? Abay hoy! Hoy animal! Nalingat lang ako't nawala ka na kaagad. Ano bang ginagawa mo dyan? Bumalik ka muna dito at hindi pa tapos ang trabaho mo. Ang bihira, ang init na oh. Inuuna pa yung babae. Sus Maria, magpatuli ka muna. Sambit ng Tiyo Abing noon. Sinampal ako ng kahihiyan noon. May palaman pa ang sermon. Si Lorena noon, ngumiti lang. Nariyan na po, Tiyo. Pinapahiya niyo naman po ako eh.
Tugon ko habang papalapit nun. Kung ano-ano na lang yung kalokohan mo. May gusto ka dyan sa babae na yan, oh. Hoy, huwag kang kumpiyansa ha. Misteryoso ang pamilya ng mga yan noon pa. Naku ka. Wika ng tiyo nun. Sumimangot ang mukha ko noon. Nagtaka kung bakit yon sinabi ng tiyo. Matapos ng ginagawa, ay pumuslit ulit ako doon. Pero pansin kong walang tao sa bahay. Hanggang sa nakita ko ang maglola doon sa kakahuyan. Sa timog banda ito ng bahay nila. Halata sa mga ito na nangangahoy nun. Sa mga sandaling yon ay takip silim na. Ano bang nakain ko noon at parang sinapian ako? Naisip ko kasing manilip. Eto kasing si Lorena, sa tuwing takip silim ay naroroon sa may likuran. Naliligo ito. Inantay ko na umuwi sila. May isang kamalig pa doon pero sa tabi naman ng daan, may mga nakatambay at pansin kong nag-iinuman ng mga ito. 3 sila. Nagtungo ako doon para hindi na rin mapaghinalaan. Sumimple lamang ako ng upo sa kamalig. Hindi ako kumikibo noon. Hanggang sa nakita ko ang maglola na papauwi. Dadaan ito malapit sa kamalig. Hanggang sa pansin kong nagkabulungan ng mga tao. Tapos ay nakatingin ito kay Lorena. Pinakinggan kong maigi ang kanilang pinag-uusapan. Boss, ang ganda talaga ng apo ni Tadang Carmen, no? Teka, nasan ba yung magulang ng dalagang yan? Hindi ko alam, boss eh. Ayon sa narinig ko, namatay na daw yung tatay niyan. Sa Negros daw yun. Pero yung nanay niya nagtataka ako kung bakit lumisan. Hindi na bumalik eh. At yung matandang yan na yung nagpalaki sa kanya. Huy, hinaan nyo lang yung boses nyo. Para kayo mga baliw. Alam niyo ba, yung mga magulang ng dalaga, ito yung pinatay sa Negros. Sabay talaga naglaho. Mga aswang yon. Natugis daw ng 2 albularyo. Bakit ko alam? Pinsan ng kaibigan kong taga-sentro ang tatay ni Lorena. Nahawaan yun ng pagiging aswang dahil ng asawa. Na anak naman ni Manang Carmen. Hindi naman siya nakikialam ha. Atin lang to. Yang si Manang Carmen, natagpuan yan sa bukid ng Rojas. Wika ng isa pang lalaki nun. Nabulabog umano ang residente doon sa bukid ng Rojas. Sa kadahilan ng itong si Manang Carmen umano, nakapuslit sa isang bahay doon na merong buntis. Nakatuwad daw sa labas ng bakuran at madaling araw yon. Sinita pa nga umano pero kaagad nagdahilan na may hinahanap lamang na nalaglag na sa lupa. Pero ang mukha umano nito, parang hindi tao. Mabilis daw yon na naglaho nang may mga residente nang lumapit at may dalang mga itak. Totoo ba yan, boss? Kaya pala kung kumilos, napaka-weirdo no? Sabat ng isa. Lahat yon ay narinig ko ng malinaw. Galit ako noon at parabang gusto kong sitahin ang mga lasing na ito. Pero pinili ko na lamang magtimpe. Hanggang sa naalala ko ang sinabi ng Tiyo Abing. Misteryoso ang pamilya nila Lorena. Para bang totoo ang narinig ko sa mga lasing na yon. Magpaganon pa man ay hindi ako naniwala. Gawa ng walang ebidensya. Isa pa, kapitbahay namin sila Lorena. Kung may kakaiba sa pamilya ay dapat noon ko pa nalaman ito. Sa kabila ng lahat ay hindi ko na tinuloy pa ang balak kong pamboboso noon. Umuwi na lamang ako noon. Nang makarating ako sa bahay, bumungad sa akin ang tatay Simon. Sabi niya sa akin, saan daw ako nanggaling. Sabi ko naman ay naroroon lamang malapit sa bahay nila Lorena. Dito, Sir Seth.
may isiniwalat din sa akin ng tatay. Ayon sa kanya, kung may plano daw ako sa dilag ay huwag ko nang ituloy. Delikado o mano ang pamilya nito. Totoo daw ang sinabi ni Tio Abing. Nagsumbong kasi ito sa kanya at yun, nalaman ng tatay ang pagpuslit ko sa lugar. Pero hindi ako nakinig. Kagaya ng sinabi ko ay walang patunay. Hindi naman ako sumabat pa kay tatay. Tumango ako pero sinakyan ko lang talaga siya noon. Makalipas ang ilang araw, nakita ko si Lorena na lumabas ng bahay. Nakabihis ito at wari ko pa'y parang pupunta ng merkado. Ako noon, may pupuntahan ding lugar. Dadalawin ko kasi si nanay doon sa sentro, sa tindahan namin. Kaya yun, parang sinadya ng tadhana. Mabilis akong naglakad para maabutan si Lorena. Hanggang sa nagkasabay na kami. Yumuko si Lorena na animoy nahihiya ito. Ako naman ay hindi kumikibunon. Hindi ko alam ang sasabihin gawa ng umaapaw na noon ang kaba ko. Ilang saglit lang ay nagsalita si Lorena. Ano ba daw ang ginagawa ko noon? Sabi ko naman papunta din ako ng bayan. Nakikisabay lamang ako sa kanya. Ngumiti lamang ito at sinabing walang problema. Nagtanong ako noon kung anong sadya niya sa bayan. Ang sabi naman ni Lorena, gagala lamang daw siya. Kahit papano'y makagala din paminsan-minsan noon. Naisip ko kaagad na yun na ang pagkakataon. Naglalaro na sa diwa ko ang katagang manliligaw ako sa kanya. Pero hindi ko ito mabitaw-bitawan. Basta, napundi ang pagdalaw ko noon sa tindahan nila nanay. Sumama ako ng sumama sa kanya. Hanggang sa katagalan ay nagtaka na siya kung bakit hindi ko pa daw siya nilulubayan noon. Wala na akong takas noon. Alam ko namang alam ni Lorena kung saan ang tindahan namin. Nalampasan na namin yun at lagi na lamang akong nakabuntot sa kanya. Kaya ayun, inamin ko na lamang talaga na manliligaw talaga ako. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Kumunot ang mukha pero ilang saglit lang ay bigla itong ngumiti. Ligaw? Uso pa ba yan? Biro lang. Ayos lang naman Tarot. Mabait ka naman pero pasensya ka na ha. Hindi ko pa kasi naiisip ang mga bagay na yan. Pero gusto din kita. Hindi nga lang napapanahon. Yun lang. Yun lang mga kagiliw. Naging sapat na sa akin lahat. Oo, sabihin na nating hindi pa nga napapanahon pero inamin niya naman na gusto niya rin ako. Kailangan ko lang mag-antay. Sumama ako ng sumama sa kanya. Kala ko pa sa parke. Kasi ang madalas pasyalan ng mga tao dun eh. Pero nagtaka ako nun. Dahil patungo kami sa liblib na lugar. Kumbaga, pumuslit lamang sandali sa sentro. Pero lumis na patungo sa hindi mataong lugar na yon. May ilang kabahayan doon pero magkakalayo. Hindi naman ako mapanatag kung kaya noon ay natanong ko si Lorena. Sabi ko pa, ano bang lugar yung pinuntahan namin? Akala ko kasi pasyal yon. Ang tugon niya naman ay sasaglit lang umano siya sa lugar. Bakit pa daw kasi ako sumama sa kanya noon? Tinamaan ako sa mga binitawan niyang kataga. Tama naman siya at dapat hindi na ako nakikialam. Tumahimik na lamang ako noon. Hanggang sa sinabi ni Lorena na antayin ko lang daw siya. Huwag na akong sumunod pa. Tumango lamang ako bilang pagsang-ayon. Nakita kong nagpatuloy sa paglalakad si Lorena. Tapos huminto ito ilang distansya lang mula sa isang bahay ron. Nakatayo lang. Tapos ang seryoso na mukha niya.
Tanong ko pa sa sarili nun. Ano kayang ginagawa doon ni Lorena? Hanggang sa may nakita kong lumabas doon sa bahay. Isang lalaki na may inaalalayang babae. Halata dito na buntis dahil malaki naman ang tiyan. Ilang saglit lang ay bumalik na si Lorena. Hindi man lamang ako pinansin nito pero sumunod pa rin ako sa kanya. Ano bang ginagawa mo dun? Kamag-anak mo ba yung nakatira sa bahay? Naku wala. May naalala lang ako sa lugar. Huwag mo nang isipin yun. Tara na, uwi na tayo. Nagmistula akong baliw noon. Naguguluhan ako sa kanya. Anong may naaalala niya sa lugar? Di ba nakapagtataka? Napaka-weirdo niya. Naiisip ko tuloy noon na baka totoong aswang nga ang pamilya. Paano ba naman kasi? Buntis yung nakatira doon sa bahay na yon. Pero hindi ko mahanapan ng motibo. Sobrang kalmado lang kasi ni Lorena. Tapos ay nilulusaw ako sa ngiti nitong napakaganda. Nawala ang kakaibang hinala ko. Bagkos ay kinilig ako sa kanya noon. Dire-diretso yon. Parang hatid sundo na. Hindi ko na nga napaglaanan ng oras ang nanay. Tutulong dapat ako sa mga sandaling yon dahil hindi niya kasama ang tiya. Kinagabihan, naroon ako sa silid ko noon. Tinatanaw ko ang bahay nila Lorena. Tanaw na tanaw kasi mula sa amin ang kabuuan ng likod ng bahay ng dalaga. Hanggang sa lumabas si Lorena noon. Tapos ay nagtungo sa may poso. Tumungtong sa sementong sahig ng poso at nakatingin sa amin banda. Sa akin mismo yon. Dahil kumaway pa. Ako naman noon ay kaagad lumabas ng bahay. Siguro makikipag-usap sa akin si Lorena. Yun kasi ang tumatakbo sa isipan ko noon. Hanggang sa nakarating ako sa likod ng bahay. Sa labas mismo ito ng bakuran. Naku po, wika ko sa sarili ko. Paano ba naman kasi ay naliligo na si Lorena noon? Ang pagkaway pala nito ay nagsasampay lamang ng tuwalya. Animal talaga. Mga kagiliw, hindi ko na lamang siya tinawag noon. Kumabig ako sa puno ng niyog at balak kong bumalik. Kaso, sinapian na naman ako ng masamang espiritu. Aba, ano bang nakain ko at sinilipan ko siya noon? Manipis ang damit niyang suot. Kung kaya bakat na bakat ang kabuuan ng kanyang katawan. Parang tatalo ng pagkatao ko noon. May alindog pang makabasag mata. Kitang-kita ko lahat. Para bang walang ingat itong si Lorena. Humarap pa talaga sa akin at di ko nababasahin ito mga kagiliw. Napapikit na lamang ako ng mga mata noon. Hanggang sa pagbuka ko pabalik. Nawindang ako. Paano ba naman kasi ay nakabungad na sa malapit si Lorena. Naroon ito sa gilid sa loob ng bakuran nila. Basta, mga isang di pa lamang ang layo namin nun. Akala ko pa nga ay magagalit ito. Gawa ng tinitigan ako nito. Pero bigla na lamang itong ngumiti at nagwika ng, "Nandiyan ka pala. Bakit hindi mo man lang ako tinawag? Huwag kang magtago dyan. Dito oh. Para ka namang takot eh. May nakakatakot ba sa mukha ko?" Tanong ni Lorena. Napangangan na lamang ako nun. Siyempre ang hirap namang hindi pa unlakan. Lumapit ako sa kanya. Kapag nagtago kasi ako ay talagang magiging masama ng imahe ko nun. Pero habang nangyayari yon ay iniiwasan kong igala ang paningin ko sa kabuuan ng kanyang katawan. Basta sa mga mata lang niya ako nakatitig nun. Baka kasi isiping manyakis ako. Kahit totoo naman talaga. Napakabango niya mga kagiliw.
Nagtayuan lahat ng balahibo ko sa katawan. Nakadungaw siya sa bakuran at para bang gusto pa akong abutin nun. Kinakawayan kasi ako ni Lorena na waribay ng haharot. Naloko na talaga. Parang hindi na matinong babae ito, lalo nang kumuha pa ng isang baldeng tubig doon sa poso. At doon mismo sa harap ko nagpatuloy ng ligo. Para bang nang aakit ang hinayupak. Pinapahirapan ako nun. Kay mga lalaki, kapag kayo ang nasa sitwasyon ko, ano kayang gagawin nyo? Sige nga, paki-comment. Diba, lantaran na yun eh. Kung ang simpatyang yun ay pang-akit, aba, syempre iba nang ibig sabihin nun. May gusto talaga mangyari. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Yumuko ako at sinabi kong uuwi na ako nun. Mamaya na. Hina mo naman oh. Bakit? Dadalaw ka ba ng ligaw dapat? O dito magkwentuhan tayo? Hindi na. Uwi na ako. Himatay na ako dito eh. Sus, kung wala na akong respeto, kinagat na kita. Anong sabi mo? Wala Lorena. Baka hinahanap na ako ni tatay eh. Sige, alis na ako. Ay nakong buhay mga kagiliw. Naisip ko noon na bukod sa weirdong tao itong si Lorena, para bang dumaan na sa isang relasyon. Kinukubli lang ito para isipin kong presko pa siya at hindi pa talaga handa nun. Mantakin nyo, gawain ba yun ng matinong babae? Pero hindi din naman gawain ng matinong lalaki yung ginawa ko. Pero iba talaga kapag babae na. Lumipas pa ang ilang araw, naging madalas na yung ginagawa ni Lorena. Yun bang inaakit niya talaga ako? Hindi lang sa tuwing maliligo siya, pati na rin sa kung aalis siya ng bahay. Kung makatitig sa akin ay nakakalusaw nun. Walang hiya talaga. Basta kinikilabutan ako. Hindi kinikilabutan na nakakatakot ah. Bagkos ay kinikilabutan ang pagkalalaki ko. Kapag nangyayari yun ay para bang umaanib sa akin ng diablo. Hanggang sa isang gabi, hindi ako makatulog nun. Siguro mga 11:00 na yon. Napakainit. Hindi nga ako noon nagkumot eh. Tapos nakabrief lang ako. Kahit anong paypay ko ay talagang ang init, Sir. Yun bang tila singaw sa lupa? Tapos may kakaiba pang amoy. Binuksan ko ang bintana. Nawala bahagya yung init. Pero lumala naman yung baho. Lumabas ako noon. Hinanap ko kung saan nanggagaling yung baho. Para bang dumi na bulok tapos may halong lansa. Wala naman akong nakita. Maliwanag naman sa labas dahil may ilaw. Kaso sa bulwagan lang. Nagtungo ako sa likod nun. Nagmukha pa akong aso nun gawa ng sinisungot ko ang baho kung saan galing. Hanggang sa natanaw ko si Lorena. Naroon ito sa likod ng bahay na para bang hinuhudyatan akong huwag lumabas. Nakatulak kasi ang kamay habang kumukumpas nun. Eh ako naman noon nagtataka. Tiningnan ko lang siya. Tapos naalala ko na lang bigla na nakabahag lang pala ako. Sus Maria, nakakahiya. Babalik na sana ako noon ng bahay. Pero may nakita akong bagay na para bang aso itong gumagapang doon sa gilid ng bakuran. Gawa ng hindi ko maaninag kung ano yon. Lumapit naman ako hanggang sa narinig ko na ang pagtawag ni Lorena. Pumasok daw ako ng bahay pero hindi ko siya pinapansin. Dumapa ako sa gilid ng tanim namin. Hindi ko maaninag masyado yung gumagapang hanggang sa kumabig ito patungo sa bahay nila Lorena.
Doon, Sir Seth. Tinamaan ito ng liwanag. Halos humiwalay ang kaluluwa ko noon sa tindi ng kilabot. Yung nakikita ko, hindi hayop at hindi rin tao. Basta parang impacto yon at sumisingot-singot pa. Tapos ay bigla na lamang tumingin sa akin noon. Nakita ko yung mukha niya. Napakalaki ng mga mata pero itim ang kulay. Nakausli ang mga ngipin nitong matutulis. Hindi ko na kinaya pa. Mabilis akong tumakbo papasok ng bahay namin. Nang makarating naman ako sa silid, sinipat ko sa bintana yon. Nakita kong umakyat ito ng niyog at nagpalipat-lipat hanggang sa naglaho. Ilang saglit lang ay narinig ko ang pagtawag ni Lorena. Pero hindi na yun nanggagaling sa kanila, kundi mismong galing sa harap ng bahay namin. Nagdadalawang isip naman ako noong lumabas. Natatakot na kasi ako. Si tatay pa naman noon ay lasing, tiyak na mahimbing ang tulog. Si nanay naroroon lang yun sa tindahan, lagi natutulog. Minsan lamang kung umuwi nun. Hanggang sa sinabi ni Lorena na gusto niya daw ako makausap. Huwag daw akong matakot. Kaya yun, nagsarawal ako, lumabas. Pero dama ko pa rin noon yung panginginig ng tuhod ko. Nakita ko si Lorena. Nakabelo pa ito na wari nilalamig. Pero mainit naman doon. Ang sabi niya sa akin, dapat ay hindi umano ako lumalabas. Kamuntikan umano akong saktan ng nilalang na yon. Nagtanong naman ako sa kanya kung ano yon. Aswang yon. Yun ang itsura ng aswang. Ano? Aswang? Tanong ko. Tumango si Lorena. Matagal na umano yung umaaligid sa lugar. Nakikita niya ito lagi na napapadaan umano sa korporahan namin. Doon ay para bang nagbago ang pananaw ko kay Lorena. Maging sa kung anong meron sa kanilang pamilya. Kung yun ang aswang, mali pala ang hinala ng mga tao. Hindi aswang si Lorena. Mahabang napag-usapan namin at doon ko pa lamang siya napansing nagsalita ng matino. Yun bang lahat may punto? Hindi yung babalutin ang isip mo ng maraming katanungan. Diretsyong-diretso kasi pero nagtaka ako. Paano niyang nalaman ang aswang na umaaligid? Ayun yung natanong ko sa kanya. Ang sabi naman ni Lorena, madali lang daw malaman. Sa oras umano na makaramdam ng alinsangan na may kasamang kakaibang baho, may aswang daw sa labas. Ilang saglit lang ay nagpaalam na siyang umuwi nun. Nag-iwan pa ng katagang mag-iingat daw ako. Hindi naman noon ako nagsalita pa. Bumalik ako sa loob ng bahay. Sinipat ko si Lorena habang papauwi nun. Nakita kong sinalubong ito ng kanyang lola at wari ba'y pinagsasabihan ng dalaga. Pero hindi ko na pinagtuunan ng pansin yon. Basta inabot na lamang ng umaga, hindi ako nakatulog. Mabuti na lang at walang ipinagawa sa akin ng tatay. Umalis ito pagsapit ng umaga. Hindi ko alam kung saan nagtungo. Hindi naman kasi nagpaalam yon. Pero madalas, kapag umaalis ang tatay, pangungontrata ito ng hayop. Kumbaga, bumibili ng hayop ang tatay at binibenta niya naman ng mahal. Isa din yon sa pinagkakakitaan namin. Basta ako na lamang ang naiwan sa bahay nun. Pinuntahan ko ang bakuran kung saan dumaan yung aswang. May mga bakas ng hawing damo. Tapos may dugo pa. Pinili ko noong puntahan si Tio Abing. Medyo malayo ang bahay nila. Nasa kabilang baryo ito. Pero malalakad lang naman. Siguro, mga 2 kilometro ang layo. Nang makarating ako sa kanila, sinabi kong may nagpakitang aswang kagabi.
Sa mismong likod lamang ito ng bahay namin. Nagtanong naman si Tio kung paano ko nakita yon. Sabi ko sa kanya, lumabas ako ng bahay noon. Tapos ay pinaliwanag ko sa kanya na hindi aswang ang pamilya ni Lorena. Dahil kung aswang pa ang mga ito, hindi sana magpapakita, di ba? Kaso habang nangyari yon, naroroon din kasi si Lorena eh. Nakikita kong nag-iisip ng malalim ang Tio. Ilang saglit lang. Sinabi niyang baka napadaan lamang umano. Hindi napadaan lang, Tio. Madalas daw yung nagmamasid sa lugar. Ito na rin yung base kay Lorena. Kinausap niya kasi ako. Ganun ba? Matapang na babae pala itong si Lorena, no? Eh, kapag nagparamdam ulit, huwag ka nang lumabas. Teka, sige. Pupuslit ako doon sa koprahan. Mananatili ako ng ilang araw. Tatapusin ko lang muna itong pagtatanim. Wika ng Tio. Umuwi na ako noon, pero nakasalubong ko naman si Lorena. Ang bilis ng lakad nito at halatang pababa na naman ang bayan. Tinawag ko siya. Tumango naman ito pero hindi huminto. Nagpatuloy lamang sa paglalakad. Hinahapunan ay bumalik si Lorena. Pumuslit ito sa amin at sobrang bigat na mukha nito. Umupo pa nga ito sa gilid ng bahay noon. Lumapit naman ako at nagtanong at ang sabi ko, anong problema? Ang tugon naman niya, patay na. Patay na, Tarot. Sino bang patay? Teka, kinakabahan ako. Kaanak ko ba? Tugon ko. Ang naisip ko kasi noon ay ang aking pamilya. Gawa ng bumungad kaagad siya sa amin. Kahit kayo, di ba? Maghihinala kayo kaagad noon. Sabi naman ni Lorena, naalala mo yung sumama ka sa akin? Yung bahay na may buntis? Di ba, yung buntis doon? Patay na. Inaswang siya. Hindi ako kaagad nakapagsalita nun. Gulong-gulo ang isip ko. Oo, ipagpalagay na lamang natin na matay nga pero pinatotohanan niya yon. Napaka-weirdo pakinggan, di ba? Sobrang lungkot ni Lorena nun. Para bang malaki ang malasakit niya doon. Hanggang sa nagpatuloy siya sa pagsasalita. May inamin ito sa akin. Nanlaki ang mga mata ko noon nang sabihin niyang, siguro hindi nalingid sa kaalaman mo yung patungkol sa pamilya namin. Kung hindi ako nagkakamali, pinaghihinalaan kaming aswang. Tama ang mga tao, Tarot. Aswang nga kami. At ito din ang ikinamatay ng magulang ko. Hindi kasi sila makapanalasa dito sa lugar. Kung kaya't napadpad sila sa Negros. Pero hindi na nakauwi pa. Bagkos ay ang umuwi na lamang ay ang pangalan nila. At ang katagang patay na ang mga magulang ko. Bata pa ako noon kaya hindi ko pa alam ang nangyari. Lahat ng mga detalye galing lamang sa lola ko. Tulungan mo ako, Tarot. Ang lola ang pumatay doon sa buntis. Ang lola din ang gumagalang aswang sa lugar. Gusto kong umalis, pero natatakot ako. Pagbubunyag ni Lorena noon. Sa pagpapatuloy ng pagsasalaysay niya, paparating na daw ang panahon na magiging aswang na rin siya. Sinisimulan na ng kanyang lola ang pagpasa, pero hindi pa ito tinatanggap ng tuluyan ni Lorena. Para bang binuhusan ako ng malamig na tubig noon. Yung tono pa ng pananalita niya, talagang nagmamakaawa. Kaya pala alam ni Lorena ang bahay ng buntis. Hindi maipagkakailagawa ng naisama pala siya ng kanyang lola. Kasama ito sa isiniwalat niya. Ang sabi daw ng kanyang lola, unang biktima umano ang sanggol sa oras na tanggapin ng dalaga ang pagpapasa.
Pero umiling si Lorena ron. Hindi niya daw kayang pumatay. Nagalit ang lola nitong si Manang Carmen. Para bang gusto siya umanong patayin. Ang pagtaliwas kasi sa pagpapasa, pagpapahiwatig ito na hindi pagsunod sa kanilang kultura. Kaya kung magkaganon man, alam niyang papatayin siya ng kanyang lola at naghahanap lamang ito ng pagkakataon. Nung gabi umano na nag-uusap kami habang naliligo, sinadya niya umano na kunin ang atensyon ko para hindi ito mabaling sa gilid ng kanilang bahay, nang kung saan naroroon ang kanyang lola sa anyong aswang. Walang hiya. Kaya pala parang babaeng mababang lipad si Lorena nun. Nagkamali ako. Naawa ako sa kanya. Pero ang tanong ay, paano ko naman siya matutulungan? Kung ililikas ko siya sa lugar, saan naman kami pupunta? Isa pa, pag-aagalitan ako ng mga magulang ko. Uwi na sana noon si Lorena. Hanggang sa nagsawalang bahala na lamang ako. Sabi ko sa kanya, sa oras ding yon ay magbalot na siya. Aalis kaming dalawa. Dadalhin ko siya sa bahay ng tiyo tapos doon muna mananatili. Total, malayo-layo naman ang bahay ng tiyo nun. At tingin ko ay matapang na tao naman yon. Nabanggit nga nito na namatyagan niya umano ang aswang. Walang ano-ano'y mabilis na umuwi si Lorena. Ilang saglit lang ay bumalik na ito. Bit-bit ang bag niya na alam ko sa sarili kong mga damit niya yon. Ako naman ay kumuha lang ng ilang damit sa bahay. Baka kasi isipin ng tatay na naglayas ako. Basta umalis agad kami. Nakarating kami sa bahay ng tiyo ko 7:00 na ng gabi noon. Nagulat pa ang tiyo Abing. Ang sabi ay ano daw ba ang ginagawa naming dalawa. Para umanong magtatanan kami noon. Pinaliwanag ko naman sa kanya ang sitwasyon. Mabuti na lang at naintindihan ni tiyo. Pero binanatan ako ng animal. Ang sabi ay mapapaaga daw ang pag-aasawa ko noon. Magpaganon pa man, naging magaan ang loob ko noon. Hindi na mabigat ang problema. Nakaalis na si Lorena sa kanila. Ang problema lang noon, kapag bumisita ang lola nito. Pero ayon kay tiyo, siya na daw ang bahala. Doon ko palang nalaman ang tiyo Abing pala. May agod-agod. Yung agod-agod sa hindi nakakaalam, mutya yun. Ipinakita niya pa nga yun sa akin. Bilog na bato at kulay itim. May mga sinabi siya sa akin patungkol doon pero wala naman akong naintindihan. Literal, dahil wala naman akong alam sa mga bagay na yan. Maliban na lamang sa nakapagbibigay ito ng proteksyon. Ang bahay ni tiyo ay parang katulad lamang din ng sa amin, pero mas malaki lang ang bahay ng tiyo nun. Dahil malapad ito, 2 silid ang meron sa loob. Ang isa, pinagamit niya kay Lorena. Sabi pa sa akin ng tiyo, pwede daw naming gamitin ang silid na yon para sa pagtayo ng bagong pamilya. Total, ang mga anak niya naman umano, naroroon na sa Manila. Maghinay-hinay ka naman dyan, tiyo. At baka marinig ka pa ni Lorena. Nung una, ayaw mo sa kanya tapos ngayon pinagsasabong mo na kami. Abay, sayang din yun, Tarot. Maganda eh. Bagay naman kayo eh. Di ka nga lang naliligo. Tsaka tuli ka na ba? Langya talaga. Hindi na lang ako kumibo nun. Kapag pinatulan ko ang tiyo, puputak din ako nito ng panunukso. Ayun, matapos naming makapag-usap ay nagpahinga na ang tiyo. Si Lorena ay naroroon na sa kabilang silid. Ako naman ay naglalatag ng banig sa sala. Ilang saglit lang ay tinawag naman ako ni Lorena. Bakit hindi na lamang daw kami magtabi nun? Para na rin hindi ako lamukin.
May kulambu kasi doon at malaki yun. Ako naman, parang gusto kong pumayag pero pinairal ko pa rin ang respeto sa kanya. Dito na lang ako. Ayos lang, Lorena. Magpahinga ka na. Hindi na lang siya sumagot pagkatapos kong sabihin yon. Hanggang sa humiga na ako sa sala. Pero ang daming lamok talaga. Tsaka, hindi ako makatulog nun. Naalala ko yung nakita kong aswang. Natatakot ako. Lalo na nang makarinig ako ng kakaibang tinig sa may labas. Kaagad akong tumayo at sumiksik doon sa pinaghihigaan ni Lorena. Nagulat pa ito sa akin noon. Ano man yung nangyari? Sabi ko, maraming lamok. Hindi ko natiis. Lamok lang naman pala eh. Ba't parang gusto mong pumasok sa katre? Wika ni Lorena noon. May katre kasi sa silid na yon. Pero marami namang nakapatong na gamit. Kaya sa sahig lang natulog si Lorena. Sa maniwala man kayo o sa hindi, hinatak ako ni Lorena at sinabing wag daw akong mahiya. Tumabi umano ako sa kanya. Walang problema umano yon. Ito nga ang nakakaloko nun. Mantakin nyo, nahilamos ko pa ng mukha ko yung, alam niyo na, yung malusog. Kaagad naman akong umatras tapos tumalikod. Mas hindi tuloy ako kampante doon sa tabi niya kesa sa sala. Siguro, mga madaling araw na noon, nagigising ako tapos nakayakap sa akin ng babae. Tulog na tulog ito. Yung tuhod pa niya, naroroon sa, alam niyo na yon. Nagbabasala ako mga kagiliw ah. Gusto ko siyang itulak, kaso baka naman magalit. Hanggang sa walang ano-ano, nakaramdam ako ng alinsangan. Nanlaki ang mga mata ko at kaagad naisip na may aswang sa may labas nun. Lalo na nang maamoy ko din ang baho na pamilyar sa akin. Si Lorena noon sa hindi malamang dahilan. Bigla na lamang itong nagising. Bumuka ang mga mata pero nakayakap pa rin sa akin nun. Dahan-dahan niyang inaangat ang kanyang kamay. Tapos tinakpan ng bibig ko. Ang sabi ni Lorena, nasa labas daw ang kanyang lola. Kung hindi siya nagkakamali, may kasama pa itong isang aswang. Huwag ka mag-iingay. Hanggat maaari dyan ka lang. Wika ni Lorena nun. Sabay talukbong ng kumot. Kaming dalawa ay nasa loob na para bang naglalampungan. Hindi ako nakakaramdam ng takot nun. Sa halip, nakakaramdam ako ng pagkalalaki ko. Amoy na amoy ko si Lorena. Parang sasabog yung pantog ko nun. Nagpipigil lamang ako. Nakayakap pa rin sa akin ng dalagita. Hanggang sa ilang saglit lang, narinig kong kumalampag ang pinto sa kabilang silid nun. Indikasyon na gising ng tiyo. Sinabi ko naman kay Lorena na lalabas ako pero imbis na tumugon. Aba, niyakap pa ako nito ng mahigpit. Hoy! Hoy! Anong ginagawa niyong dalawa? Tarot! Uy! Tawag ni Tiyo sa bukana ng pinto ng silid. Kumawala na talaga ako noon. Nagtungo ako sa sala. Ang sabi ng Tiyo ay panagutan ko daw si Lorena. Ang sagot ko naman, paano ko pananagutan wala namang nangyari sa amin. Anong tawag mo doon? Hindi ako bulag ah. O bueno, nandirito yung aswang sa paligid. Isara mo ng maigi yung bintana sa silid ni Lorena. Tapos kapag lumabas ako, isara mo din yung pintuan ha. Mabilis akong tumango nun at kaagad tinungo ang bintana ng silid. Maigi ang pagkakasara nun kung kaya naging kampante na ako. Nang magsenyas ang Tiyo na lalabas na siya,
Doon ay sumunod ako sa kanya. Sinara ko kaagad ang pintuan. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa labas. Basta si Lorena noon ay bumaba at naroon kaming dalawa sa may sala. Para bang mag-asawa. Nakahawak pa ito sa bisig ko. Tapos yung mukha niya ay balisang-balisa nun. Ang sabi pa ni Lorena, papatayin umano siya ng kanyang lola. Hindi naman ako sumagot noon. Nagtungo ako sa kusina at tumuntong sa lamesa. May siwang kasi sa kisame nun. Pero hindi ko malinaw na nakikita ang labas. Kaya noon ay pumanhik na ako sa ibabaw. Si Lorena noon ay sinisita ako. Huwag daw akong magpapakita. Kayang gawin ng aswang ang imposible. At baka umano madisgrasya pa ako noon. Pero hindi ako nakinig sa kanya. Hanggang sa nakita ko ang tiyo noon. Kalmado lamang itong naglalakad sa gilid ng bahay. Tapos patungo sa masukal. Bit-bit nito ang 2x2 at isang itak. Hanggang sa bigla na lang nagkalabugan sa unahan. Doon ito sa kung saan nagtungo ang tiyo. Narinig ko pa noon ang boses ni tiyo na galit na galit at para bang merong kabunuan. Pero bigla na lang dumaing. Kung kaya naman nag-alala ako. Mabilis akong bumaba at kumuha na rin ng pamalo nun. Lumabas ako doon sa kusina. Si Lorena noon ay umiiyak na. Tinatawag ang pangalan ko. Ang sabi, parang awa ko na umano. Bumalik umano ako noon. Ang sabi ko naman sa kanya ay hindi ko pwedeng pabayaan ang tiyuhin ko. Pinasara ko sa kanya ang pintuan. Pero hindi yun sinara ni Lorena. Nakatingin lamang ito sa akin at panay ang pag-iyak. Tinungo ko si tiyo. Hindi ko na naririnig ang kalabugan. Hanggang sa makita ko ang tiyong nakatayo. Nakita kong may nakatumbang tao doon. Nasa gilid ito ng malaking puno ng buli. Sugatan yon. At nakita kong napakapangit na mukha niya. Sumambulat din sa akin ang mabahong amoy. Ang sabi ko kay tiyo, dalawang aswang. Tumango naman ito at sumagot ng, alam ko, yung matanda, nakatakas. Sino kaya yung isang to? Hoy! Tagasan ka? Wika ng tiyo nun. Pero hindi kumibo ang nilalang. Nakabaluktot ang katawan nito. Sapu-sapo ang leeg. May tama yun sa leeg. Hanggang sa ilang saglit lang, nagmakaawa ito na wag siyang papatayin. May pamilya umano siya at maliliit pa ang kanyang mga anak. Napilitan lamang siyang samahan ng matanda. Dahil nakiusap ito. Yan sanang iniisip mo, ang pamilya. Umalis ka na. Wag ka na magpakita dito ha. Wika ng tiyo nun. Mabilis na umalis yung aswang. Samantala, sinuri ko ang katawan ng tiyo nun. Dumaing kasi ito't malamang sa malamang ay may tama din ang tiyo pero wala. Sa halip ay napunit lamang ang kanyang damit. Tapos parang hinilamos nito ang lupa. Napakaraming putik sa katawan. Ilang saglit lang ay bumalik na kami sa bahay. Akala ko noon ay tapos na. Pero hindi pa pala. May kinuha si tiyo sa silid nila tapos nagsabi ito na aalis siya. Yung kinuha niya ay maliit na punyal yon. Kulay itim ang talim. Dagdag ng tiyo, pupuntahan niya umano ang bahay ni Lorena. Papatay niya ang lola nito dahil hindi kami titigilan nun. Sinabi ko pa na sasama ako pero tumanggi ang tiyo. Samahan ko na lamang umano si Lorena sa bahay at baka makasalisi pa umano ang nilalang. Magsiga daw ako sa labas. Bunot at lagyan ko umano ng langis na nakalagay sa altar.
Nagtanong naman ako kung para saan yon. Ang sabi ng tiyo'y pangtaboy daw. Basta, gawin ko na lamang umano ang pinag-uutos niya. Nagtitigan kami ni Lorena. Umiiyak pa rin ito hanggang sa umalis na ang tiyo. Sabi ko naman kay Lorena, kung hindi ba siya nag-aalala sa maaaring mangyari sa lola niya. Pero ang sabi sa akin ng dilag, hindi ako nag-aalala sa lola. Mas nag-aalala ako sa tiyo mo. Hindi niya kilala si lola. Malakas si lola. Tiyak na nalalagay sa peligro ang tiyo mo. Teka, kung malakas pa, hindi sana tumakas yun, di ba? Hindi ko alam. Basta yun lang ang pagkakakilala ko kay lola. Natatakot nga sa kanyang aswang na kilala kong nananalasa sa kapis eh. Minsan na yung dumalaw sa bahay. Nagbigay galang sa lola ko. Pinuno ang lola ko, Tarot. Sa katagang pinuno pa lamang, medyo nakakatakot na nga. Ipagpalagay na lamang natin na hindi malakas ang kanyang lola. Pero may mga kasama itong pwedeng diktahan. Kaya pala may kasamang aswang at posibleng manghimok pa ito ng iba kung mabigyan ng mahabang oras. Lumabas ako ng bahay at nagsiga. Tapos ay kinuha ko ang langis sa altar. Hindi ko alam kung anong klaseng langis yon. Basta mainit-init ito at may kakaibang amoy na masakit sa ilong. Matapos kong maisagawa ang ipinag-uutos ng tiyo, pumasok na ako sa bahay. Tinabihan ko si Lorena sa pagkakaupo nito sa sala. Aba, yumakap ba naman sa akin, Sir Seth? Sus Ginoo, para ko na talaga siyang asawa. Yung pagkayakap pa, sagad. Para bang hindi naiilang sa katawan ko. Hindi na dumaan pa sa mahabang ligawan. Hindi na dumaan pa sa paasa. Para bang diretsyo na sa pagiging asawa. Siyempre ako naman noon, yakap ko din. Kahit papano, napakalma ko siya at napakalma ko din ang pagkatao ko. Langya. Sa gitna ng matinding tensyon noon, napakarumi pa ng pag-iisip ko. Aminado akong para akong magiging aswang nun. Yung gusto ko siyang lapain sa ibang paraan. Pero siyempre nagpipigil lamang ako at nagkunwaring wala lang. Yun bang tipong inosente at walang mali siya. Kahit meron naman talaga. Pasensya na mga kagiliw lalong-lalo na po sa iyo, Sir Seth. Magiging totoo lamang ako. Hirap naman kasing itanggi. Kahit sino ba nakakaramdam talaga ng ganon. Yung lalaki talaga, kasinungalingan na kapag hindi. Hanggang sa nakatulog si Lorena. Kaya ayon, hinakay ko siya at nilipat sa may silid. Kahit na madilim sa silid ay umaamag ang kanyang balat sa kaputian. Napapailing na lamang ako noon. Napapaisip akong kapag asawa ko talaga yon. Ibang usapan na. Pero syempre bilang lalaki ay may reputasyon din akong iniingatan. Pangalan ng pamilya namin at dignidad. Biruin nyo, meron ako noon. Sumapit na lamang ang umaga at hindi pa dumadating ang tiyo pero bigla namang sumipot itong tatay ko. Pinagalitan ako noon. Hinilamos ko ang kaliwat kanang sermon. Hindi na raw dapat ako nakialam kung anong meron sa pamilya ni Lorena. Hinayaan ko na lamang dapat umano. Tutal, hindi naman ang tatablang kapitbahay. Kala ko pa kung saan ka nagpunta. Kung hindi ako sinabihan ng tiyo mo, hindi ko malalaman. Dagdag ng tatay. Tay, pasensya na po. Naawa lang po kasi ako eh. Ayaw niya pong mahawaan ng pagiging aswang. Sayang naman po yung buhay niya. Sayang daw. Sabihin mo ka mo, may gusto ka sa kanya. Bueno, huwag ka munang babalik sa bahay ah. Nasaan na ba si Lorena? O Day, narinig mo naman siguro yung mga sinabi ko no? Dito lang kayo ha.
Susundan ko si Abing. Teka sandali. Matapos makapagsalita ni Tatay Simon, pumasok ito sa loob ng bahay. Uminom ng tubig. Kinuha yung langis. Tapos may kung anong sinasabi na dasal nun na hindi ko maintindihan. Nagpahid lamang yun ng konting langis. Pagkatapos ay isinaoli niya yun sa altar. Nagtaka ako nun. Para bang katulad lang din siya ng tiyo. May abilidad ding angkin. Hanggang sa tinawag ako ng tatay. Tapos ay may sinabi ito sa akin nun. Tama ang hinala ko. May karunungan umano siya at ang pagtawag niya daw ng dasal ay proteksyon ito sa amin ni Lorena. Nagtanong naman ako kung papanong sabay pa silang may kaalaman ng tiyo nun. Tugod naman ng tatay ko. Napilitan siyang mag-aral na rin ng karunungan katulad ng kapatid niyang si Tiyo Abing. Hindi man daw nang tatalo ang kapitbahay, pero nanggagambala umano, lalo na yung ipinagbubuntis daw kami ng mga kapatid ko. Naaakit talaga umano ang mga aswang sa sanggol. Sigurado ka bang hindi mo sinalo yung pagpapasa, Day? Dahil kapag may kakaiba sa'yo, kami na mismo yung papatay sa'yo. Sambit ni Tatay Simon. Alam ko po yung mangyari sa akin kapag naging aswang ako. Kaya nga hindi ko tinanggap eh. Maniwala po kayo sa akin. Isang patunay na dyan yung langis eh. Di ba dapat naasiwa na ako niyan? Tumangutang ang tatay. Sinabing mag-iingat daw kaming dalawa. Pero may pahabol pa si Tatay Simon nun. Hindi pa daw kami tapos. Ilang saglit lang ay umalis na ito. Nag-aalala naman ako noon kung susundan niya ang tiyo. Malamang sa malamang ay napapadpad ang tiyo sa malayong lugar. Hanggang sa nagsalita naman si Lorena. Baka umano nagtungo ang lola niya sa bukid ng Kapis. Nang ibig sabihin lamang nun, mas nalalagay umano sa alanganin ng tiyo ko. Kaya noon ay mas lalong hindi ako napanatag. Nagtanong ako kay Lorena kung alam ba niya ang lugar. Tumango naman siya at sinabing lugar daw ito ng angkan nila. Susunod na din ako. Hindi ako mapanatag dito, Lorena. Samahan mo ako. Wika ko. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Lorena. Pero mababakas sa mukha nito ang labis-labis na pag-aalala. Kunin mo yung langis, dali natin. Tsaka, hanggat maaari magdala ka na din ng patali mo. O hindi kaya bagakay. Takot ang lola sa bagakay. Tumango lamang ako noon. Mas may nalalaman si Lorena sa mga aswang. Kaya aminado kong tama siya. Mabuti na lang at may mga bagakay malapit sa amin pero bago pa ako makakuha nun. Aba, para akong kinagat ng sangkatutak na higad. Ang kati kasi ng bagakay. Pagkatapos noon ay umalis na kami. Pumuslit si Lorena sa bahay nila. May kinuha siya doon. Isang garapa yun na may lamang lana. Pero napakabaho. Ang sabi ni Lorena, inihanda daw yun ng kanyang lola sa pagiging ganap niyang aswang. Pamahid umano yun sa katawan niya. Teka, huwag mong sabihin gagamitin mo yan. Magiging aswang ka niyan. Hindi no, paninlang lang to. Pambulag yung langis sa aswang. Pambulag para sa kapwa aswang. Para hindi sila matunugan ng kakumpetensya. Wika ni Lorena. Hindi na lamang ako nagsalita noon. Ang ipinagdarasal ko lang, sana hindi malaman ng nanay. Tiyak kasi mag-aalala yon. Naglakad kami patungo ng bayan. Ang sabi ni Lorena, para maging madali umano, sasakay kami. Tirik na ang araw noon kaya hapong-hapo ako. Sa kabutihang palad ay nakasakay naman kaagad kami. Biyahing Kapis yon. At ang sabi ni Lorena kapag dumating na kami ay kailangan pang maklakbay pa bukid.
Malayo kasi talaga ang lugar. Mabuti na lang at may dalang pera si Lorena. Marami yon. Basta tingin ko, sasapat yon sa ilang araw na paglalakbay. Mabuti na lang talaga, nakaisip siya na magbaon. Habang nasa sasakyan, syempre, para talaga mag-asawa. Langya talaga. Nakasandal pang ulo niya sa balikat ko. Ako na lamang ang nahiya nun. Tapos pilit pa niyang inaabot ang kamay ko na siya namang iwas ako ng iwas. Gusto niya kasi makipag-holding hands. Kaya yun, hindi ko na natiis. Lorena, hindi ka ba naaasiwa? Hindi pa kasi tayo magkarelasyon eh. Pasensya na, babae ka kasi. Ano bang sinasabi mo? Tumahimik ka nga dyan, Tarot. Hindi pa nagpapahawak ng kamay. Ang arte mo. Di ba sabi mo gusto mo ako, ba't ka naiilang? Napalunok ako ng laway nun. Tama naman siya. Gusto ko siya talaga. Pero hindi pa naman niya ako sinasagot nun. Tinanong ko siya kung mahal niya ba ako pero hindi naman kumikibo. Tinititigan lang ako sa mata. Yun lang eh. Simple lang naman. Para case close kagad. Para lang kami noong magkapatid na sobrang lapit sa isa't isa. Hindi ko na lamang siya kinulit. Baka hindi lang talaga makapagbitaw ng diretsyo. O hindi kaya, hindi talaga alam ni Lorena ang kultura ng pag-ibig nun. Sa bagay, ang nagpalaki sa kanya, aswang. Tiyak na walang nabanggit ang kanyang lola sa pag-ibig. Sinasakyan ko lamang siya nun. Hinahayaan. Basta alam ko sa sarili ko na masaya akong kasama siya. Kahit hindi pa naman kami. Hanggang sa nakatulog na lamang siya sa balikat ko. Naisip ko ang tiyo ko ng mga panahon na yon. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanya. Dumagdag pa itong si tatay. Pero kahit papano, nagpapasalamat pa rin ako. Sabihin na nating galit si tatay sa akin. Pero kahit papano, may malasakit siya kay Lorena.